Alam mo, Ted, maski lagyan mo ng lipstick at makeup ang baboy, Ay, nako! anong itsura nun? Di ba baboy pa rin? Naku po, patay tayo dyan! Pero panalo ho yung sinabi dito. Panoorin ho natin, komentuhan natin. Ito, ang ganda nito. Huwag kayong bibitaw. At kung kayo'y nanonood, i-share ninyo. Maganda itong susunod na ito. I-share ninyo. Maniwala kayo sa akin. Ang ganda ng sinabi ni Lacson dito. Maganda umaga po sa inyo, former Senator Pamphilo Ping Lacson. Good morning, sir. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga. Salamat sa inyo pong panahon, Senador. Sir, sa isang pahayag po, binanggit ninyo na wala namang illegal sa pagsulpot bigla ng isang item sa Bicameral Conference Committee. Wala mang illegal, pero tama ho ba yun? Tama, wala naman sa rules at wala rin sa batas na hindi pwedeng baguhin yung mga disagreeing provisions ng both houses. Kasi di ba sa Bicam, Ted, ang kalakaran talaga dyan, kung yung general na panuntunan ang susundin natin, yung disagreeing provisions lamang ang i-reconcile. Mm-hmm. Pero talagang naging kalakaran na maski sa Bicam, maski wala sa provision wala sa House version at wala sa Senate version, naisisingit pa rin yung ibang version outside of the two versions ng both houses. Oo nga so po. naging kalakaran nun. Parang in the course of time, inaccept na yon. Mm-hmm. Kasi siguro ang parang sinusunod dito, meron namang mutual trust yung dalawang houses. Na ang pag-uusapan lang natin kung ano yung hindi natin napagkasunduan sa mga version natin. Mm-hmm. So, naging kalakaran na yan na matagal nang ginagawa yan, Ted. Opo, pero sir, kung sabi ho nga ninyo, dapat dito ay, kumbaga, to reconcile yung differences ng magkabilang bersyon. Pero hindi ho ba, sir, bagamat hindi nga ito illegal, pero the fact na dapat ho masusi ang pag-aaral sa bawat proposed budget ng departamento at dumadaan pa nga yan po sa Development Budget Coordinating Committee, bigla-bigla maglalagay ka ng malalaking pera doon po sa isang departamento na hindi naman humihingit, nagugulat sa appropriation. Hindi ho ba, bagamat ito'y hindi illegal, pero di ho ba't mali iyon? Ayan. So, sinasabi ni Lacson, napakalinaw na sinasabi ni Lacson dito, na naging kagawian na. Totoo. At hindi naman po illegal. Pero, di ba parang mali yun? Ano yung mali? Kasi, dineliberate sa Senado, dineliberate sa House, nag-Bicam, magkasama sila, inayos nila. Tapos after nun, may isinisingit. Yun na tinatawag na insertion, na budget, na hindi na nakikita ng Senado. Or, pinapass track, ika nga. Sabi nila, ni Lacson, naging kaugalian na yan. Okay? Although may konting problema. Ito yung sinasabi, kahit ba naging kaugalian yan, tama ba yan o mali? Okay? Ibig sabihin, legality-wise, hindi illegal. Pero ang tanong, tama ba o mali? Ito, ang sagot. Mali talaga, Ted. Hindi illegal kasi wala nagko-question sa Supreme Court. Kung mayroong magko-question sa practice na yan at magro-rule yung Supreme Court, maglalabas ng ruling na sasabihin hindi po pwede yan, magiging illegal yon dahil wala namang controversy na formal na inihain, dinulog sa Korte Suprema. Kaya hindi natin masasabing illegal kasi walang interpretation. Opo, pero so yun na nga, hindi pa illegal kasi nga wala naman nagdedemanda nagki-question sa Supreme Court. Okay? So ngayon, pero mali yan. Maling practice, ika nga. Hindi man illegal, pero sa inyo bang turing mali yung gawin na ganon? Mali. Maling-mali talaga, Ted. Unang-una, yung bicameral conference ng budget, nag-iisang panukalang batas ito na ang Bicam hindi open sa publiko. Napaka-exclusive. Talaga sinasaran yung pinto, pinapalabas yung mga unauthorized, quote-unquote, unauthorized persons at ang naiiwanan Epo, naputol po tayo, Senador. Naiiwanan lamang ay? Yun ang masama. Medyo ang putid nung as early as 2009, nag-file ako ng bill na gawin transparent yung hindi lamang yung bayad. Opo. Senator, nagchachapi lang po tayo. Senator, I hope you don't mind.
So, sa madaling salita, pagka dinideliberate, dapat public, di ba? Pero pag nag-BICAM daw, pinalalabas lahat. Doon nangyayari yung magic. Kaya daw, nag-file si Senator Lacson ng batas na dapat transparent yun. So, doon pala nagkakaroon ng magican sa BICAM. So, sa madaling salita, tinatarantado tayo ng mga mambabatas natin. Bakit ho? Kunwari, publicly dinideliberate sa harap ng Senate, sa harap ng Congress, pero pwede naman pala nilang baguhin. At doon sa pagbabago during the BICAM, wala na hong mata. Anong ibig sabihin nun? Gaguhan. Tama, mali. Ganyan tayo winawalang niya nitong mga mambabatas natin. Ayusin lang po. Apo. Hello, Sen. Opo, hello, Sen. Napuputol lang po tayo, Senador. Ayusin lang natin yung linya, ha? Okay, pakiayos lang. Ito yung napaka-importante. Mga kapatid, ang ating pinag-uusapan dito, pambansang budget na kung saan nga po may mga isiningit, no, na malalaking halaga para po sa mga sinasabing programa. Billion ang pinag-uusapan dito, ha? Billion. O kaya po appropriations na wala pang programa pero meron ng inilaang pumalaking pondo. Balikan natin si Senador. Senator? Hello? Apo, Senator, doon tayo naputol, Sen. Sabi ho ninyo sa Bicameral Conference Committee hearings, pinalalabas po ang lahat ng mga tao maliban sa mga senador at kongresista. Go ahead, sir. Yeah, as I was saying, hindi illegal kasi nga walang interpretasyon ng Korte Suprema kasi walang dumudulog para questionin yung ganong practice. Mm-hmm. Alam niyo kung ba't walang dumudulog? Lahat sila nakikinabang. Ganun lang kasimple. Kasi doon sa mga insertion, doon, mamaya papaliwanag niya, sa mga insertion, doon yung mga project na kinakana ng mga senador at saka congressman. Opo, yes sir. And then you mentioned na sa Bicameral Conference Committee hearings, tapos sinulit ko ng... Opo, ito kaninyo ay exclusive lamang sa mga miyembro ng... Sinulit ko noong 2019, nag-file ako ng bill dito na gawing transparent yung hindi lamang yung bicameral conference ng budget, kung hindi yung buong proseso na magkaroon ng participation o presensya yung mga tinatawag na civil society organizations na accredited ng gobyerno mag-participate para hindi rin magulo. Pero wala rin naman nangyari doon sa panukalang batas, kaya ganyan pa rin ang nagiging kalakaran. Pinaka-secretive na bicameral conference ang budget, ang panukalang batas para sa budget. Kasi yung ibang mga bicameral conferences na mga simple o yung ordinaryo panukalang batas, pinapayagan namin yung mga yung media na mag-cover. Isipin nyo yan, ha? Doon pa lang there's something fishy na eh. Sa ibang BICAM, like the bills, kasi ganun yan, bina-BICAM yan eh. Ano ba ibig sabihin ng BICAM? Magkasama, Senate and House. Sa ibang mga batas daw o yung mga bill na pinapasa, naayos na, merong Senate version, meron House version, magba-BICAM na sila. Allowed. Pag yung mga batas allowed ang mga media. Pero pag nag-BICAM na sa budget, hindi sila allowed. Bakit kanyo? Doon pa lang, alam mo nang may problema. Di ba? Doon pa lang, bakit nyo pinalabas? Anong meron? May tsuktsakan bang magaganap dyan? Oo, tsuktsakan ng budget. Totoo. Kinakana yung budget, binabanatan. Oh, sige, pasok natin to. Basta, ganito sa amin, ganito sa amin. Eto, hindi ho ito kwento-kwento Kwento ito ng isang senador. Gets nyo? Ito ho'y hindi nanggaling kung saan. Nanggaling ho ito sa isang senador. At tutol nga daw siya, kaya nga siya nag-file ng bill na dapat meron transparency during BICAM deliberation ng budget. So baka kasi mag-question ni bakit walang ginawa si Lacson? Una-una, di po ako tagapagtanggol ni Lacson. Nagkataon lang, ito yung interview niya. At sinabi niyang, you can check it. Kung talaga bang nag-file siya ng resolution para maging transparent ang BICAM budget. Sabi nito isa, kaya tama si PRRD, rotten. Nako po! Antay ka lang! Merong ginawa si PRRD dyan. O, panoorin nyo ha. Pero nagtataka nga ako, bakit pagdating sa budget, hindi pwedeng mayroong iba nakakarinig. At walang minutes yan, Dad. Alam mo naman din yan. Walang minutes! Pambihira, oh. Wala. Talagang, ano to, kwentuhan?
Tayo lang. Pag-usapan natin. Walang minutes, wala lahat. Walang recording. Ang lupit, ano? Grabe. Diyan binababoy. Tandaan ninyo ha, hindi nila pera yan. Pera natin. Tayo man nagbabayad ng tax. Yung mga hindi nagbabayad, huwag na kayo makialam. Yung mga nagbabayad ng tax. Lingkar na rin naman dyan. So ating pong ipagkadiinan, sa mga hearing po ng Kongreso, both houses, laging meron yan transcript o minutes of the meeting. Pero po kapag Bicameral Conference Committee on the budget, wala po itong minutes of the meeting. Grabe. Walang minutes of the meeting. At saka hindi lang yun, Ted, di ba, alam na rin naman natin, yung unang meeting, formal meeting ng Bicameral Conference, roll call, formalities, konting speeches, pagkatapos, sasabihin, suspend, i-refer natin sa small group BICAM. Yun. Yung pag-aaral noong mga disagreeing provisions na mga versions. At pag sinabing small group BICAM, 2 tao lang yon. Yung Finance Committee Chairman ng Senate at saka yung Appropriations Committee Chairman ng House. Sino bang appropriation? Kadan! Sino? Walang iba kung hindi yung hari ng kontraktor. Kaya malupit talaga. Malupit ang sinabi ni Senador Villanueva. Humanga ako. Ito, walang biro ito. Dati medyo umaano ako doon eh. Pero this time humanga ako sa sinabi niya. Binuking niya. Sino ba ang pinakamaraming construction na kumpanya dyan? Walang iba kung hindi si Saldico. Sino siya? Appropriation. Chairman. Mantakin mo. Nakasalalay ang budget ng bansang Pilipinas sa finance ng Senate at dito sa kontraktor na si Zaldico. Anak ka ng wewe, oh. Mantakin mo? So sila magdi-decide na walang alam yung iba. Bahala na, oh. But so ito, maganda ito. Pwedeng pagkaanuhan to. So halos hindi na rin na-monitor. Although, amin sa Senado, natatandaan ko, sinasangguni rin sa amin sa mga miyembro ng BICAM yung mga nagdi-disagree na mga provisions. Nag-ugat itong 26.7 billion kasi nga hindi na malaya ng mga senador. Kasi pag-resume noong suspended na bicameral conference, alam mo rin ito, Ted, na halos pirmahan na lamang, parang yari na, nakakamada na lahat yung napagkasunduan ng dalawang representatives ng mga committees, bicameral conference committees, at halos pirmahan, at hindi mo na rin, wala ka na rin time para pusisiin kasi parang pagka ikaw na nga abala sa oras, kapag binasa mo pa isa-isa, hindi mo talaga kayang basahin kung hindi mo dadalhin yung homework, yung draft ng final version. Kasi nandun ka lang sa conference room at ikaw ang nakakaabala, meron naghahatid para pirmahan, para basahin mo pa yon, parang napaka-kontrabida mo. So, anong nangyayari? Kanya-kanyang pirmahan, kaya nga nagulat din yung mga senador, Senator Amy, na hindi nila alam na nakapirma pala sila. Yun ang ibinuwelta sa kanila ng House na, teka muna, sabi mo, hindi mo alam, nakapirma ka naman dito. Pero sa akin, Senator Lacson, responsibilidad pa rin. Kahit masabing istorbo kayo. Hindi, naintindihan ko sinasabi niya na pag ikaw yung binusisi mo pa, ang dating mo, ikaw yung kontrabida. Dapat lang. Hindi, sa akin kung ikaw ay senador, ikaw ay pambihira, busisiin ninyo. Diba? Busisiin ninyo kasi trabaho nyo yan. Hinalal kayo ng taong bayan para dyan. Diba? Yun lang sa akin. Na meron talagang akap dyan na item. Opo. So yung nga po ang nangyari at kumbaga parang kumpiyansa ka, nagtitiwala ka na yung mga napagkasunduan ng una, yun na yun at pumirma ka kasi yun ang iyong assumption na walang isiningit. Yung good faith na tinatawag. Yes. Kaya nga may walang good faith sa mga congressman. Hindi kasi sinasabi parang gano'n na nakaging kagawian.
yung good faith, yung may tiwala ka na hindi nila babaguhin. Walang ganun ngayon eh. Walang good. Sa totoo lang, walang good ngayon dito sa House of Representatives. Wala. Importante yung merong mutual trust, kailangan merong good faith. Opo. Senator, nasa rules ho ba yan na kapag ho nagkaroon ng bicameral conference committee hearings on the budget na walang transcript o minutes na maaari pong balikan at maging record nito sa diskusyon sa mga usap-usapan sa komite? Wala. Ang nasa rules, yung itatakel, yung disagreeing provisions na hindi nasusunod. Kasi pag sinabi nating disagreeing provisions ang pag-uusapan, yung nagkakaiba lang sa version ng House at saka ng Senado, ang pag-uusapan, nakalimit lang doon. Pero yun nga, marami nagsisingit. For the longest time, hindi lang naman ngayon nangyari sa AKAP. Opo. Marami talaga nagsisingit. Dahil kung natatandaan mo, di ba, I think noong panahon na si Tito Sen pa yung Senate President. Ito, pakinggan nyo ito. Maganda ito. Okay, napakaganda nitong senaryo na to na nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte. President, na mas malala yung ginawa noon. Kasi natuklasan namin, nag-ratify na yung House, tapos na yung bicameral conference, nag-ratify ang House ng kanilang version, na pareho sa Senate version, na niratify din ng Senado. Nang makita namin yung enrolled bill, nakita namin meron dagdag na 75 billion pesos na wala naman doon sa niratify. So nagpulong-pulong kami, kaming ilang mga senador. Ang napagkasunduan namin sa advice ni Senator Franklin Drilon, kasi siya naman yung magaling na abogado sa aming grupo. So ang kanyang suggestion kay Senate President Tito Soto, ang i-qualify mo na lang yung pipirmahan. Kasi kung hindi naman niya pipirmahan yung enrolled bill, magkakaroon ng reenacted budget. Panahon ito ni Pangulong Duterte at speaker naman noon si ex-President Arroyo. Kalinaw niyan ha. Na-ratify na. Pareho. Talagang ayos na lahat. Biglang nagsingit. Ngayon, ang sabi nga ni Drilon, daw dito kay Senate President, ang pirmahan mo yung ni-ratify lang natin. Huwag mong pirmahan yung may insertion. Ngayon, uulit yan. According to the law, uulit yan. Okay? So nagkaroon ngayon ng dilema. Kasi nagdagdag ng 75 billion nga ba yung sinabi? 75 billion mahigit, di ba? Na insertion ang ginawa nung panahon ni Gloria. Pakingge. Sa panahon ni Duterte to. Tingnan nyo kung anong ginawa ni Pangulong Duterte. So ang ganun nga ang ginawa ni Senate President Soto na okay, pipirmahan ko itong enrolled bill pero merong qualification na ang pinipirmahan ko lang yung bahagi na niratify ng Senado. Ibig sabihin hindi niya pinirmahan yung kabila. Nung niratify namin at hindi yung buong enrolled bill. So nagkaroon ng kontrobersya, pinatawag kami ni Presidente Duterte noon at Ayan, nagkaroon ng problema. Pinatawag sila ni Pangulong Duterte, ang Senate, leadership at ang Congress. Leadership. Usap kung paano maayos. Nung hindi nagkaayos, ang ginawa ng Malacanang, dinito, hindi lamang 75 billion, umabot ng 90 billion pesos ang nabito. Gets nyo? Malaking bito yun sa budget measure sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil nga doon sa, sabihin ko sa akin ito, kalokohan ng House, na magsingit pa ng amendment after ratification. Yun ang Gets nyo? Ang galing, di ba? Nung nagkagulo na sila, nagkagulo na. 75 billion na siningit. Dinala nga yan kay Pangulong Duterte. Hindi sila nagkasundo. Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Okay na yan. Ayos na yan. Walang problema dyan. Hindi siya nakialam. Hindi siya nagsalita. Hindi, ayos na yan. Si Gloria yan eh. Close ng anak ko yan eh. Ano sinabi niya? Veto. Ano sabihin ng veto? Sabihin, hindi niya inagrihan. At ang hindi niya pa nga naangrihan, 90 billion. 90 billion. Sabi nga ni Lacson, pinakamalaki sa kasaysayan ng Vinito. Ganon kalupit ang ating Pangulong Duterte. Di ba? Ibinasura. Ganun ba? May bito pala dyan? Ay, meron palang, may insertion pala dyan? Akin na yung papel. Bito ko. Kasi may kapangyarihan ng Pangulo na gawin yan.
i-veto niya yung mga batas o di kaya itong sa budget. Ang tanong, kamusta na eh? Kamusta ngayon? Kamusta insertion ngayon? Riza Escroder, salamat po. Huwag niyong lolokohin si Pangulong Duterte. Lokohin niyo na lelong yung panot. Pero si Pangulong Duterte, hindi niyo maloloko talaga. Isipin niyo feeling natin close ni Gloria si Pangulong Duterte. Pero tandaan niyo, it was Gloria ang speaker noon. Kaya alam mo, respetado eh. Respetado ng mga senador. Kasi alam nila eh. Ito lang talaga ang Pangulo na merong malasakit eh. Ito lang talaga ang Pangulo na iba. Lakas ng loob. Tapang ng dibdib. Diba? Ito lang. Ngayon. Nga. Alam na nga may insertion, pinirmahan pa. Yan ang katunayan. Yan ang katunayan na binabasa ni Pangulong Duterte. Tama si Melasio. Binabasa kasi ni Tatay Diggs ang lahat. Yan ang katunayan. Hindi tamad. Hindi nanonood ng Netflix. Ngayon, sinubukan na naman ng kamera. Sabi nung kamera, akong blaha. Pinsan ko to. Sagot ko kayo, pinsan ko to. Insert nyo ng insert chat hanggang mabuntis. Insert nyo ng insert. Hindi ko kabastusan yun ha. Bakit insert na insert hanggang mabuntis? Kasi lumalaki na lumalaki. Pag pinasok mo nang ipinasok, lalaki talaga yan. Diba? Sinagad eh. Talagang nabuntis. Sagad ba naman eh? Sagad sa kawalang niyan tong kamera eh. Bumuntis. Dumobo ngayon yung budget. Walang pakialam. Tama, mali. Tuloy. Napakasama. So isipin mo, ratified na. I-amend mo pa. Sino may karapatan mag-amend? Enroll bill. I-ano mo lang, ipiprint mo lang yun eh. Bago pirmahan ng dalawang leaders ng dalawang kapulungan. Pero inamend pa nila at nagsingit pa ng 75 billion pesos. Opo. Kumbaga, nirtipikahan, hindi kasama yon sa supposed to be inaprubahan ng both houses on separate session. Senador, dito po ngayon sa pangyayaring ito, with all due respect kay Senator Sani Angara, dahil siya ang timon ng Senado dito, hindi naman kaya siya ang nagkulang dahil sa lookout niya yon na merong isiningit na AKAP fund. Yan. Magandang tanong yan. Ako, gusto kong bigyan ng benefit of the doubt si Senator Angara na napalusutan din siya. Na hindi siya kasama sa usapan ng House Appropriations Committee Chair na ito merong nakalagak na para sa AKAP. Pero yung basic muna, Ted, AKAP, sabi sa kapos ang kita. Lahat halos ng Pilipino kapos ang kita eh. Wala namang tayong masasabing worker na Pilipino. Ako kapos ang kita ko eh. Joke lang. Hindi, alam mo ako, sabi nga ni Lacson we give the benefit of the doubt na napalusutan na si Angara. Pero ganun pa din yun. Ibig sabihin, palpak ka. Napalusutan ka. Di ba? Bakit ka napalusutan? Pambihira. Pera ng taong bayan yan, nalulusutan kayo? Pilipino na kapos ang kita, na hindi kapos ang kita. Lahat, kasi may kasabihan nga di ba? There's no such thing as enough money. There's only too little and too much. Nako. Kaya kung tutuusin, napakaraming Pilipino ang dapat magbenepisyo sa 26.7 billion. Ang tanong, kailangan pa ba yun? Meron na tayong AIC. Meron na tayong tupad. Meron pang bago ngayon lumabas yung MAIT, yung medical assistant. Tapos meron pa tayong Fortis. Napakalaki na rin ang ginugugol natin. Hindi naman masama na magbigay ng pondo para sa social services. Kasama na talaga yan sa bahagi ng part na yan talaga ng budget. Bukod sa infrastructure, yung tinatawag na personal services, meron ding social services. Talagang malaking bahagi yan ng ating national budget. Kaya lang, magkikreate ka ngayon at sticky pa yung pagka-create kasi ang natanggap kong information dito, isiningit lang talaga ito parang hindi masyado makita doon sa
sa ilalim nung after nung quick response fund, no, nagkaroon ng AKAP under the budget ng DSWD. At base na rin doon sa napag-alaman natin, di ba, pare-pareho na hindi rin alam ng ahensya. Ibig sabihin, hindi nag-request yung DSWD na magkaroon ng AKAP. Yun ang malinaw dyan eh. Ibig sabihin, yung mismong budget ng AKAP, which is ang laki-laki, 26, di ba, billion, mahigit, hindi naman ni-request. So, ibig sabihin, it was really intended to be used by this congressmen natin. Gagamitin talaga nila para sa sarili nilang interest. Sa kanila nang galing eh. Ipinasok lang nila eh. Nangyari rin yan noon na Ted, yung DILG tinanong namin, kasi karamihan noong sa 75 billion, sa ALGO yata napunta dun sa assistance to local government unit. Nung tinanong namin Secretary Anyo, alam nyo ba ito? Ang sagot, hindi. Hindi sila nakonsulta. Wala silang kamalay-malay. So talagang ang nakakaalam lang sa pagsingit yung ilang miyembro ng House. Ted, katunayan itong AKAP, hindi lahat ng congressmen alam nila ito. Nako? Kakaunti lamang sa Congress ang nakakaalam na meron. Malamang si Tambaluslos, si Zaldico, at saka yung Tingog Party List, baka yun lang yun. Hindi natin alam. Di ba? Yan ang matindi dyan eh. Palang AKAP. Bakit? Doon tayo mapapaisip kasi alam naman natin kung sino lamang yung nakakaalam na merong palang item na ganun ang pwede mag-access. Kasi kung hindi mo alam na meron palang AKAP na item, paano mo i-access yun? Bulag ka. So, saan gagamitin yon? Yung 26.7 billion. Kaya nagkaroon ng usap-usapan. Ito ha, ang ganda ng explanation niya dito. Bakit isiningit at hindi alam ng iba na congressman? Kasi nga, isipin nyo kung hindi ito nabuking, lahat ng mga kongresista at senador, hindi nila alam. Kasi tapos na yung budget deliberation nung isiningit yung AKAP. Sino lang nakakaalam? Naku po. Walang iba kung hindi yung speaker. Sigurado tayo si speaker. Siyempre, yung si Zaldico. Sino pa? Yung asawa ni speaker. So, ibig sabihin, iilan lang ang nakakaalam na merong palang ganyang pondo. So, kung hindi alam ng ibang mga kongresista, hindi alam ng ibang mga senador na may ganyang pondo, anong dahilan? Gets nyo? Baka si Kimbo, yun, sinungrali. Hindi, kasi sila, hindi ko pa sure kung alam nila. Anyway, ang punto lang dito, yung dati, ito pa lang ang may nakakaalam. Ibig sabihin, kung ikaw lang ang may alam, ikaw lang ang pwedeng gumamit. Tama, mali. Halimbawa, kunwari magbabarkada kayo, lumabas kayo, nagburakay kayo. Tapos binigyan kayo ng pera para gamitin. Ang nakakaalam lang isa sa inyo. Hindi alam ng buong barkada nyo na binigyan yung isa nyong kaibigan na, ito, 5 milyon, gamitin nyo sa Boracay. Halimbawa lang naman. Diba? So, ikaw na nakakaalam, ikaw lang yung bida-bida. Kain tayo! Sagot ko, akong bahala. Tayo? Island hopping tayo, akong bahala. Sagot ko lahat yan. Yung mga kasama mo, hindi naman nila alam. So, tuwan-tuwa sila, bakit kaya ang galante nito? Grabe, ang galante talaga nga naman, Hindi nila kasi alam. Kaya sila lang ang may alam. Sila lang ang nakakagamit. Saan nila gagamitin ito? Antindi, no? Sabi nito, alam na sindikato datingan. Tama. Na baka sa pagpapatuloy ng signature campaign do sa firma, do sa People's Initiative, doon gagastusin yung 26.7 billion. Hindi ko sinasabing yun ay gospel truth o yun ang talagang katotohanan. Pero yun ang naging suspecha ng ilang mga senador. Kasi nga, bakit hindi nila alam? At doon nga sa presentation sa hearing, meron din po sa isang, I think, Viber group, na naka-identify na yung AKAP bilang source ng pera na ibibigay doon sa mga LGUs.
Ayun. Okay lang kung ibigay sa LGU na diretso sa beneficiaries. Although mali na nga yung ginamit na proseso, pero kung yung end game o yung end state, magtatapos doon sa makikinabang yung mga kababayan nating talagang kapos ang kita, okay na rin. Pwede na rin sabihin natin pikitan ng mata. Opo. LGUs. Anyway, Senador, nabanggit nyo yung, sabi nga ho ninyo, no, hinala, nagdududa tuloy yung iba sa AKAP fund na ito. Pero siguro ho naman din sa inyong mga sources, sa ilang pong mga lokalidad, na ang iniaalok umano para din po sa pagtutulak ng pagpapirma sa kanilang constituents ay mga government projects, no? Ang iba nga daw umano sinasabihan na kayo nang bahala mag-deliver ng pirma pero meron kayo matatanggap na alokasyon for infrastructure budget. Ngayon pong budget na ito, sir, na inaprubahan ng kasalukuyang Kongreso, nagsingit ng 176 billion para sa DPWH na hindi rin po hinihingi nila Secretary Manny Bonoan. Pati nga siya nagulat nung aming makapanayam, wala pa itong program of work. Ano ho yung say doon? Paano ma-implement kung walang program of work? Yun ang unang tanong. Ibig sabihin, may paggagamitan na iba. O kaya, ito na yung tinatawag nating post-enactment, yung post-legislation na implementation. Ibig sabihin, balik na naman tayo sa pork barrel. Yon! Gets ninyo? So, ibig sabihin, hindi din alam. Diba? Ni Secretary Bonoan daw. Ibig sabihin, talagang nag-i-insert sila. Gawain nila. Iba't ibang departamento, insert tayo. Tapos, ang dating nito, pork barrel. Bakit? Hawak ngayon to ng speaker eh. So kung sino yung, alam mo na, yun na. Ibang anyo. Alam mo, Ted, maski lagyan mo ng lipstick at makeup ang baboy. Ay, nako! Anong itsura nun? Di ba baboy pa rin? Naku po, patay tayo dyan! Ang baboy, kahit lagyan mo ng lipstick, kahit lagyan mo ng manicure, pedicure, baboy pa rin yan. Ibig sabihin, yung pork barrel, hindi ho yan si Tamba. Alam ko, hindi ho si Tamba yan. Yung pork barrel, kahit ano pang lagyan mo dyan, lipstick, palitan mo pangalan, pork barrel pa rin yan.